We have 10 minutes to go. Maaga pa lang, dumating na sa lugar na ito ang napakaraming puwersa ng mga kapulisan. Sinamahan nila si Sheriff Danilo Yap para isagawa ang utos ng korte na i-demolish o gibain ang dalawang bahay. Kaugnay pa rin ito sa pagpapalawak ng Kalibo International Airport. Tasar, kasama kasi sa madadaanan ng airport expansion itong kanyang bahay, ano, kaya kasama ito sa i-demolish. Wala tayong kumpletong background sa ano man talaga ang background ng lupa na yan, pero mamaya baka makausap natin si Mr. Herman Baltasar. Ngayon ay nasa korte pa si Mr. Herman Baltasar dahil nag-try na kumuha ng TRO, ano po. So wala pang movement na nakikita tayo as of 11:07 ng umaga. Ito po yung ating oras, ano, 11:07 ng umaga. So yung lugar na kung saan naka-standby ang mga pulis ay halos mga more or less 200 to 300 meters sobra, ano, mula dyan sa bahay. So mga 500 meters siguro. Yan po yung bahay, dalawang bahay na i-demolish. Ayon sa mga information na nakuha natin, once na mag-alauna at wala pa ring TRO ay ididiretso na yung pag-demolish. Naghintay si Sheriff at pansamantalang naantala ang pagwasak ng mga bahay. Matapos na makiusap si Baltasar na pupunta muna ito sa korte para humiling na ipatigil muna ang pag-demolish. Binigyan sila ng pagkakataon hanggang mag-alauna ng hapon. Bago sumapit ang ika-1 ng hapon, dumating si Baltasar, ngunit wala itong nakuhang TRO sa korte. Nakipagdialogo sila sa mga kawani ng mga taga-LGU Kalibo, mga opisyal ng mga pulis at kay Sheriff Danilo Yap. Oh, we bless your name, Lord. You are so good, you are faithful, O God. Ikaw ang aming Master, ikaw ang aming Diyos at Panginoon sa oras na ito, O God. Ginadeklara ko si Jesucristo, Diyos ng kalahatan, Diyos ng katauhan. Ikaw ro Diyos, Lord, nga nagbigay ng mga pagpapalang ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Ama, narito kami, O Diyos, nagkapakumbaba sa iyong harapan. Gapangayo kami at kapatawaran, Ama, sa tanan naming naubrang kasayanan kay mo. Ginaisip man namon sa salita at sa gawa, Panginoon, ikaw ang Diyos nga nakatalastas sa aming puso at kaisipan. Dalangin ko, Ama, ang kaayusan at kapayapaan sa oras na ito. Sinabi mo, Panginoon, sa Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Panginoon, narito kami, Ama, nagpapasalamat sa iyo. Paghari ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang iyong Santong Espiritu, Ama, ay naririto, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, ang kaayusan na ito. Hindi lamang sa one-sided, O God. Kung ano ang tama at katuwiran at katotohanan, Panginoon. Ikaw, ro Diyos, nga mangibabaw, Panginoon. Hayaan mo, Ama, ang katotohanan na siya, Lord, magpapalaya sa agapos ng kaaway namin. Hayaan mo, Panginoon, nga maalis, Panginoon, ang mga gam-agam, maalis, Panginoon, ang corruption sa aming bansa at sa aming bayan. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang lahat na ito, God, ikaw ang Diyos nga may-ari nito. Bless mo, Lord, ang mga pulis na itong ginagamit mo, Panginoon, para taga-proteksyon ng aming bayan, ng aming bansa, O God. Hayaan mo, Ama, nga buksan mo sila sa katotohanan. Buksan mo ang kanilang puso at mata sa katotohanan at makatwiran sila, Panginoon, sa kabutihan, O God, sapagkat sila, Panginoon, ay ginagamit mo, Panginoon, sa lahat, O God,
ng mga bayolente ay sila, Panginoon, tagapagtanggol namin, Amang Banal. Lord, sa oras na ito, hinihingi ko, Panginoong Hesus, ang iyong katwiran at katotohanan, kaalaman at karunungan mula sa banal ng Holy Spirit mo, Ama. Hayaan mo, Lord, na kami tulungan mo. At tulungan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng mga pulis na ito, sa pamagitan ng mga opisyal na ito, ng local government, na ang aming haing, ang aming hinihingi, Panginoon, na tulong ay sila, Lord, sila, Panginoon, makatugon at makatulong sa amin. Huwag mong hayaan, Ama, na ganito ang mangyayari nga magkaroon division spirit, O God, sa aming bayan at sa aming bansa. Panginoong Hesus, kahabagan mo kami. Kahabagan mo, Lord, ang bawat isa sa amin na nag-desire kaming maging maayos at payapa. Ang amin, Panginoon, na pagpunta dito, hayaan mo, Ama, na ikaw ang Diyos na kumilos sa aming mga buhay. Bless mo, Lord, ang mga opisyal ng aming bayan. Buksan mo sila sa katotohanan at turuan mo sila, Panginoon, ng mga katwiran, Panginoon, sa kabutihan. At ikaw ang Diyos nga nagsasalita, Panginoon, sa Isaiah 41 verse 10. Ako'y nasa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, ililigtas at iingatan. Panginoon, ikaw ang Diyos nga nagdeklara niyan, hindi kami. Ikaw ang Diyos nga nagsasalita, Panginoon. Ikaw ang Diyos na totoo at makapangyarihan. Diyos ka ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ka namin ngayon at Panginoon, ikaw ang Diyos nga nagatanggol sa kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, O God. Thank you, Lord, sa ministering angels nga naririto, ginaimbitahan ko. Warring angels, O God, nakapaligid sa amin. Sinasaway ko at pinapalayas kong espiritu, Panginoon, ng stronghold and strong mat spirit sa aming usapin. Hayaan mo, Ama, ang kabutihan mangibabaw, ang pusong pakumbaba, Panginoon, nga maging mahinahon sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good afternoon, Kingino. Pasalamat ako iyaro pinaka-chief si Sir Vargas, iyaro si Rep, si Sir Dan, iyaro LGU Kalibo, si Sir Joey Arquiola, thank you. Iyaro PCOP si Ma'am Nika, at iyaro DILG si Romero. Tapos iya si Ma'am Luli 8DSWD. Matapos ang taimtim na panalangin, ipinaliwanag ni Herman Baltasar sa mga kawani ng gobyerno na may tenant ang bahay na iniuutos ng korte na wasakin. Hindi rin anya na ibibigay ng gobyerno ang kaukulang bayad at benepisyo para sa mga apektadong tenant. Hinanapan rin ito ng resolution ang DILG tungkol sa napag-usapan noon. Kasabay nito, ang pangakong pabahay na lilipatan umano pero hindi na i-turnover sa kanila. Housing on si Rep. Sir Dan, yung nakuan mo nga igto, wa pa turnover ka mo ron. Dapat yung turnover ka mo ron, may amon na ginabuitan. Hikibot kami, ilipat kami, wa kami kasay kung anong klaseng bagay ito. Dapat ay turnover ka mo, tildiyo Kalibo. Kaibahan si Ma'am Luli. Dahil, ginahambagan ni naton, daya ako na ginatakahan. Araro, bisa ako kumita, LGU Kalibo. 2023 para side ko kung sino di karo mga komite. Aprobado ra ni Mayor. Sino na mga resolusyon? Habang tumatagal ay umiinit na rin ang usapan. Iginiit na makasama ng LGU na may housing and relocation project daw para sa kanila. At ang problema raw ay kay Herman Baltasar. Sino nang hey, wa ka man hatin over housing. Dapat gingkwan ka mo no housing ipakita ka mo. Hindi ka man, sir, willing. Anong willing? Ako nagamba nga hindi ako willing ako. Sa kabila raw ng pagtangging tumanggap ng relocation o pabahay si Herman, isinama pa rin siya ng LGU sa mabibigyan nito. Pero mariin namang pinasisinungalingan ni Herman Baltasar na tinanggihan niya ito. Sir, Naro ko niya ngayon wa pa housing na obra hindi, LGU Kalibo. hindi, sir, during sa aton, sir, pre-demolition conference, sir, ang aton minutes, sir, nag-state nga, nag-refuse ka, sir, magbaton sang relocation. However, bisan nag-refuse ka, sir, ang LGU nag-secure gihapon, sir, sang relocation para sa imo, sir.
Maya-maya pa sinabi rin ni Baltasar na tumanggi nga siya dahil wala pa naman raw bahay na ibinibigay noon ang LGU. Nakarama mo, nag-refuse na ni ako dahil uwa pa nga ni Ed yung bagay. Uwa pa bagay nga Pero, sir, ginatong paano nga dali lang, itaw sir. ni LGU Kalibo ay uwa pa't bagay nga itaw. Oo, ging explain sa imo sir amo na ang situation for turnover pa ang aton nga relocation. Pero sir, wala man sir ginhambal sa imo nga hindi ka pagtagaan, it is because wala pa na turnover. Ginhambal sa imo nga tagaan kaya sir, whether you like it or not. Bisan magreklamo pa sir ang LGU, dapat may ara kagid sir. Kag amo na sir ang amon gin-insure. Matapos mapakinggan ang iba pang hinaing ni Herman Baltasar, ipinaliwanag naman ni Sheriff Danilo Yap ang utos sa kanya ng korte. Wala niya siyang magagawa kundi sundin ito. Akong kay mo si Rep nga pangutana, inyo iyang kami ito 1 week dahil masama dra mo mga gamit nga mabuo pa namon ro iba nga gamit. Herman, kinaging klaro ko kimo. Duty, it's sheriff apat gilang. Number 1, purely ministerial. Number 2, i-execute ko i-implement according to the letter. Number 3, wa ko decision or discretion kung punduhon or sigihon. Pangapat, magistrate law nga iya kara. Rumando it korte kakon, now therefore pursuant to the order of this court dated June 22, 2023, you are hereby commanded to demolish Hay pwede man, guba Pwede man. all the improvements erected in the property subject of this case. Gubon no tanan nga improvements nga ging patindog sa lote nga subject in civil case 11034. Soro mando sa sheriff, gubon, guba, demolish. So imo na pangayong hay paaling ko maguba, pero order nga ni gubon ni. Hay pwede man ron, dahil tao man nag-ubra karon. So Ryan na nga ni Tao man pabuligan na naton nga hindi maguba gid it mayad despite nga order hay ano Ay una-una ro amo na housing wapat kuryente. demolish. Aga among mga gamit hindi ta kasya ito. Ro ako niya tangani na klaro kimo pod is diet aro akong marching order. Ay tao nga ni. Oh, intindihan man kita. Kung kamo nagdaog kara, paano man inyong pamatsa kung inyong sirap ginaminugay man? Wa tama sirip ginabuhay. Ay, I'm sorry, buhat mo ngay. Inapin ang isgan. Respeto. Siyempre kami sirip. Siyempre emosyon ana mo natabo. Ordinaryo. Uwa kami habay rin mas hindi You have my disturban. heart. Uwa kami ilipat mo kami ano ra mo na kwarta makaron. Sino dapat yung gabayat in disturbance? Pinabuitan makaron. Sino dapat gabay disturbance? Tapos i-implement mo tani mo. Tapos si LGU Kalibo. Ka-turnover ta ko si DOTR hiwaya si DOTR. 10 minutes to go. Deploy na demolition. Ayon sa pahayag ni Herman Baltasar, hindi pa raw nababayaran ng DOTR o Department of Transportation ang mga tenant sa lugar. Tungkol naman sa usapin na yan, walang magagawa si Sheriff kundi ipatupad ang inuutos ng korte sa kanya. Ipinagpatuloy ang pagdemolish sa 2 bahay. Istoryahan. 1 week yan di haron no kita mo may mga bagay ron na sa tunga. Uwa man kami gaupos ko project nga ray. Ara mo nga resolution ni wa mat ginapakita ro. Aton, Munisipyo Kalibo. Paamo na ginaistoryahan sa meeting uwa man.
nag-proceed na itong demolition natin dito sa bahay, no? Despite sa pagkatapos ng meeting or pag-uusap ay hindi nga nakakuha ng parang TRO sa korte itong itong pamilya ni Baltasar. Both sides. Kumbaga nasa gitna kami. Now, meron ho kasi tayong order from court ni need na i-implement, which is yun na po yung ipinaliwanag ni Sheriff. So yung gusto lang ho namin sana, maging matiwasay lang itong pag-demolish, wala tayong kung ano man po yung ano natin. Willing naman po yung local government natin na yung para sa transportation is paghakot ng mga gamit, pwedeng i-hauling doon, ihakot. So yun lang po pakiusap namin para hindi na po tayo mag-escalate. At ayaw din namin, at mas possible ayaw din namin dahil iwasan ho natin yung magkagirian pa o kung whatsoever. Okay po, yun lang po pakiusap namin. Supuno, ang bangot anak ko si Duty ang itaokin nyo. Hey, Pero mga kurangon, hindi tayo ikuta ron pag yung was ko, mga kurangon. bakit ang Ayun, ni pagwas ka, dahil masama, doon mo, itagaan ko ron itbutang, tapos gubaon. Ay, sino mabayad ka ron, naging gastusan ko ron. tingin mo? Sabi nga ni, you are commanded to demolish. Hindi magsabat na kung sino mabayad. Ay, basahan ko. Gahin nyo, tangki mo, naintindihan na akong si retro papel, naintindihan ko ron. Sister, katabi kayo mong gusto. Hirating Hindi, trabaho, gahin nyo tara. malang ako, si Rep. Bukod kay sister, gahin nyo. Dahil may puso ka magkabay mo. Ginapamatiyan ko gidron galing korte ang karama kapapundo. Hindi ramadaya. Ay, Habang sabi aliki mo, mo, I have no discretion. Paano man yan mo sa korte? Kaya ina mo mala ako yaging impo. Ay, paano Ay, natin paano? masabang ako 2024 Ay, iro korte, 72 hours ro, do yung ro injunction ma-approve. 72 hours ma-approve. Oh. Tapos ay paano mapasa ro injunction ay 72 hours agro makaw na Doon busy na ro hindi mga abogado. masabat yung ako niya takimo. Kung may injunction, may TRO, pundo ra. Puno wa diretso ra. So, ro ako lang nga ni ma, lagod ma-minimize, pabuligan ka sa mga tao, mahakot ang gamit. Ro mo mga kuray nga ra, hakwato naton, yung mga kahoy nga na pangayo, pabuo naton sa DOTR. Alin no ma-DOTR doon? Sayod mo ro mga gamit una may mga masilat pang mga gamit ro na ro para Do yun, mga do. basagin pa. Doon do ang hindi uta masabat. Dapat abi order kunta ay yan kahapon o isang adlaw ginhawin Ko puhan mo. 2024 ka pa nga ni ging notify to bakit? Paano nga ni mabakit ay wa ka mit housing aging obra del Dio Kalibo. Nga ni sa 2024 nga ron 2 years ago pa ron. Di mo tang ginagiit yan ni what Ay, housing di Dio Kalibo. ginagit mo taring gusto abi may demolition order ron kita. Hindi uta nato mabali ra. Sino demolition team sel? Demolition team. Ipauna ta nero ko right. Sa mga Hinahinayang ninyo gamiton to nana. nga mga propiedad nga gintukod itry. So ito ay tutuloy daw yung pagdidemolish no ayon dito sa kay Sheriff si Mr. Herman Baltasar. Sir, magandang hapon. Nationwide tayo. Pwede Tagalog tayo, no? Ano nangyari dito sa lupa na ito? Pa 2024. Ito kasi may tinas to nga pinaghawakan ro tag-ana. Kahit disturban, ag may open ng mga bagay nga ra, wata kami nabayari pat
So walang bayad po ito. Wala pang bayad. Tapos si Sirip, raan ang naging implement ko 2024 pa ron nga demolition nga hindi ron maka-pursue through demolition dahil wapat housing nga ginobra ro LGU Kalibo, wapan tapos. Sa makaron tapos ang kuno nga waman kamon hatin over ro housing. Ro housing namon wa pa kamon hatin turnover aglangan man yan kay na ro LGU Kalibo nga ro naga turnover ta kuno hay DOTR. Hay makarsing kami biglaon kami makaron nga i-demolish ron na may tinas ito bayad. O sina ano ra amo nga kabuhian ano ra amo makaron gasto wa kami kwarta makarong ginabuhitan. Ano panawagan po ninyo? Panawagan namo sa mga agency ron DOTR nga makaraw tayo kagatabo nga ayuson man anay ninyo dahil iyara kadugon wa pa na bayad iyara kadugon. Sa national government. Sa national government bukod na kuntat makaroon inyong obrahon dahil nga national government ara hay dapat ayuson man ninyo tawan man kami plaso gubo niyo ramon nga mga kuray iya makahuga gubo na amon na uwa nga ni namon hakita ro housing kung sin banda makaigo ba kami hara maguwang kung sinanay 85 na uwa habayri hindi pa nababayaran sila dali lang ayusin ko muna doon sa kwan. Sige. So tuloy-tuloy na ang demolition team, no? Ayun, tinanggal na yung mga bakod dito sa dalawang bahay na ito. Opo. Na pagmamay-ari nila Herman Baltasar. Concern ka po nga napaiway wa mapatuman do demolition at makaron ay nakubot ra ni Baltasar bang na wa pa sandara ma-informahan nga raya ro pag himuon bagay so tawan para imo ka ilang tabilang oras para makabuo it TRO o kung injunction korte pero pagbalik na makaroon na alauna wa man mo para tayo ipakita na kunano nga dokumento na makapugong sa rundaya ka ng demolition maging executive right na demolition hindi nga mga kaibahan sa apektado daya ka rin sige na Kasi nga ni barangay kapitan o ari. Ayan naging demolish. Kami niya nga, among kapitan di, abe, adunan kami niya nga, oy, yung bagay kinimulis. So ano yung obrahan makaroon na? Iya ikaw nag-star? Oo, ron. Oo, ay nagapanghimos yun ka mo. Ayun, napakihimo na pa rin ho. Ay na lang kami nakakayos. Sayot. Abe, kamu, sa inyo man, abe nga, kung sa lugar ninyo, ina lang kamo. Kila imong edad na eh? 85 doon. 85 doon ikaw. Matbuhay yun ikaw nga nag-star di ka Ang na. kabuhay-buhay ka. Lo. Wala na. Ayot kapit ha, kasi kung may wire pa, hindi ka raw.
Uwa sa ilungan. Uwa ito ano. ang oras natin na mga kapobre at patuloy ngayon ang pagdidemolish sa bahay na ito dito sa Naluok, Kalibo, Aklan. Kung demolish gidangani ra nga demolish man kita kay buko na tanan pero kung kita naton ginapanghimus na tanan daron. Okay na yun? Ha? Kasama, bro, uwan. Hindi na kami. Kung ano randa nga plano. Basta ra ako na ginahambay, ibutang nanda tanan turong mga gamit. Balat sana magpanghakot. Pero kung demolish gidabi ay pabayan niya tanan nga magubay. So himuson mata ko nun nanda.
Hay, anang ginahambay, haman ni Siri pa'y ayuson matakon nanda. Hay, babayan naman. Kung ano, dahil nga, hindi ta kami, masakit kami sa amon nga sarili. Nga iya kami natawo. Agamon yung tang ancestral house ra. Bubuo namon nga uwait proseso nga maayos. Masakit ka mon. Ngayon ay nagpapatuloy ang demolisyon dyan sa bahaging yan ng mga kapobs. 2 bahay na ang na-demolish sa mga oras na ito. Wala naman na rin nakita na resistance, no, doon sa mga may-ari ng bahay. Nasa 100 siguro ang mga kapulisan na nandyan sa loob. Abot 50, mga 50 siguro, no, 50 to 100.